We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patuloy na inaalam ng otoridad ang dahilan ng banggaan ng water taxi at fast craft. Samantala, sinabi ng Puerto Galera LGU na isolated case ang nangyari. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, kaugnay niyan, sinuspinde na ng Marina yung safety certificate nitong dalawang sasakyang pandagat at hahainan naman ng show cause order yung may-ari ng water taxi. Ito ang water taxi kung saan sinasabing sakay ang 5 pasaherong dayuhan at 4 na tripulante kung saan nasawi ang kapitan nito at isang crew na makabanggaan ng fast craft tanghali nitong Miyerkules. Sa lakas ng banggaan, nahati ang water taxi, bakas di na mga gasgas sa unahang bahagi ng fast craft. The only reason na pwede yun is a great degree of impact. No? Yung speed kailangan ma-determine natin. Both of them should know the speed. Ayon sa Philippine Coast Guard, taga Puerto Galera ang dalawang nasawi. Pabatangas sana ang water taxi galing Puerto Galera, habang papuntang Calapan Port ang fast craft galing Batangas. Inaalam pa rin ang dahilan ng banggaan ng dalawang sea vessel. We will get statements, witness accounts, ganyan yan. It's a process. So, hindi ka pwedeng basta magturo ng we will determine. Meron din tayo that there is a nautical rules of the road. Isolated case lamang daw ang insidente ayon kay Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa pamilya ng nasawi. But the owner of the shipping naman ay very generous naman. Sinolder niya lahat yun sa amin, dinala namin sa hospital. So kami na yung nag-shoulder doon. Nasa Puerto Galera pa rin ang mga foreign national na sakay ng water taxi. Samantala, hahainan ng Maritime Industry Authority o Marina ng show cause order ang may-ari ng water taxi para pagpaliwanagin sa nangyaring insidente. Pinasusumite na rin nila ang mga ito ng marine protest. Ang sinusunod po natin is kung saan po or sinong regional office po ang nag-issue ng Certificate of Public Convenience. While yung po is home ported sa amin sa Marina Region 4, yung CPC po niya is issued by MRO 7 Cebu. Sinuspende na rin ang ship safety certificate ng dalawang sasakyang pandagat. Both po namin yung sinususpend kasi home ported po sa amin and sa amin din pong area of jurisdiction nangyari yung incident. Ace, kabilang pa sa iimbestigahan ng Philippine Coast Guard ay yung tinatawag na due diligence nito nga dalawang sasakyan kasama na yung speed o bilis habang naglalayag sila sa karagatan. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Dagdag sa listahan ng BIR na VAT exempted ang 21 gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ikinatuwa naman ng ilang Batanggenyo na may maintenance medicine ang bawas presyo sa mga gamot. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Umiinom ng maintenance medicine para sa kanyang hypertension ang 66 years old na si Nanay Irenea. Pag nga yung sobrang pagod ko gayon, at saka yung spray, nagagalit, naiinis. Parang nagsisikip nga yung aking dibdib. Isang beses kada araw ang pag-inom niya nito. Pero aminadong sa taas ng presyo ng gamot, may pagkakataong pumapalya siya sa pag-inom. Masakit talaga sa bulsa, kaya nga minsan tinitigil ko nga ang pagbili dahil ako'y walang pambili.
Kaya ang inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 17-2024 ng Bureau of Internal Revenue o BIR malaking tulong para sa mga nagme-maintenance drug gaya ni Aranea. May karagdagan kasing 21 gamot na VAT exempted para sa mga sakit ng cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Pinairal ito sa ilalim ng RA 10963 o Train Law at RA 11545 o Create Law. Normally po kasi ang VAT natin is 12%. Kumbaga if the selling price let's say is 100 pesos, meron po tayo ilalagay na VAT on that na 12%, so 112. Sabi ng BIR, may bawas presyo ng mga bibilhing gamot sa mga drugstore o botika. Para po makuha natin yung kanyang exemption, yung VAT na net of VAT, kumbaga nabawas yung VAT, 112 divided by 1.12. 112 divided by 1.12 para po malabas yung VAT, 100 pesos na lang po siya. Makakabili ka na nga naman pwede ka na nga naman bumili pagkagayon ng mga gamot. Wala nang gayong bat na sinasabi. Itinuturing na umano kasing essential products ang mga ito, kaya malaking bagay para sa lahat na bumibili ng gamot. Payo ng BIR sa publiko, humingi ng resibo at suriin ito para matiyak na VAT exempted ang biniling gamot. Nagbabala rin ang ahensya sa mga nagtitinda ng gamot na hindi magtatapya sa presyo. Pwede nating i-tax mapping, yung tax compliance verification drive, which we regularly do naman. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling dinarayo ng mga residente at turista ang Mount Banoy sa Batangas City ngayong malamig ang panahon. Pinayuhan naman ng Health Authority ang publiko na palakasin ang resistensya para makaiwas sa sakit. Narito ang report ni Denise Abante. Sa Mount Banoy sa Barangay Talumpok West, Batangas City, piniling ipagdiwang ni Mang Eddie ang kanyang ika-67 kaarawan kasama ang pamilya. Habang nagkakaedad na daw kasi, mas gusto na lamang niya ng simpleng selebrasyon. Sagap ng sariwang hangin at saka yung madagdagan pa yung aking prana. Positive na energy. Feel yung aking naramdaman nung makaakyat dito sa taas ng Mount Banoy. Hindi raw akalain ng mag-anak ang malamig na hanging sasalubong sa kanila sa bundok, kaya hindi sila nakapagdala ng mga pananggalang sa lamig. Pero ang grupong ito ni na Emeline ready sa malamig na hangin sa Mount Banoy, kaya raw nagsuot na sila ng makakapal na damit. Stress reliever at bonding din daw nilang magkakaibigan ang umakyat sa bundok. Masarap kaysa sobrang banas. Mas okay to sa akin. Coffee is life. Masaya, nakakakita ng magandang tanawin. Tsaka hanggat kaya pang umakyat na bundok ay gogora. Kasi pag senior na ay baka hindi na namin ito maranasan. Ayon sa Pag-asa, ang malamig na klima at malakas na simoy ng hangin ay epekto ng hanging amihan na posibleng maranasan hanggang sa katapusan ng Pebrero. Posible din daw makaranas ng panakanakang pag-ulan. Malamig po. Minsan po kasi pwede po tayo makaranas ng mga light to moderate rays po dulot po ng amihan. Kaya ang ilang mga turista gaya ng magkakaibigang sina Mami D, Tita Wam at Boyoyoy, habol pa raw sa malamig na hangin kaya naisipang umakyat sa Mount Banoy. First time daw pumunta sa lugar ni Mami D na mula pa sa Tanawan. Nag-enjoy daw siya sa experience sa lugar. I was so excited. Ang hirap nung daan. First time ko talaga, nakakaloka. I love the scenery, the view, I love the venue. Very cool ang ambience. I'm trying to go back again. Bukod sa malamig na klima sa taas ng bundok, refreshing din ang mga berdeng dahon na bumabalot sa kabundukan at may perfect selfie spot din. Diba yung pag-iingat na lang po kung meron po mga pag-ulan at kung magtuloy-tuloy po, ay di mag-iingat na lang po at magdala po ng mga pananggalang. Pero kadalasan mga isolated lang po ito at pulo-pulo. Mga mahihinang pag-ulan lang po siya. Payo naman ng Health Authority na magsuot ng makapal na damit at iwasang magtagal sa labas o magpagabi lalo na sa mga may edad na. Mainam din umanong palakasin ang resistensya para makaiwas sa anumang uri ng sakit ngayong malamig ang panahon. Maraming factors yan para mapataas natin yung immune system o yung resistensya. Una, syempre kailangan maayos yung kain ninyo, healthy foods, dapat yung kinakain. Pangalawa, dapat maayos yung pahinga nyo, 6 to 8 hours of sleep. And then, syempre, yung protection nyo sa katawan, kailangan ay meron kayong mask lagi. And then, syempre yung exercise, yung regular exercise po natin. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, February 2, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan.
at sa bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng regasketing and oil purification ng power transformer. Kalinsabayang stringing of 3-wire para sa conversion ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Pwedeng gawin ang pagbawi sa mga pirma sa signature sheets na may kaugnayan sa People's Initiative pero magiging matrabaho ito ayon sa COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nakatago lang sa mga local COMELEC office ang mga naisumite sa kanilang signature sheets na may kaugnayan sa pagpoproseso ng People's Initiative sa pag-amyenda ng saligang batas. Kasunod yan ang utos ng komisyon na isuspinde ang pagtanggap ng mga pirmadong papel. Hanggang ngayon, wala na raw silang natatanggap ng mga dokumento. Samantala, pinahihintulutan umano ng COMELEC ang withdrawal o pagbawi sa pirma ng mga rehistradong botante. Yun nga lang, magiging matrabaho raw ito. Like 20,000 people coming to their offices para, I'm withdrawing my signature. Parang mas sumulsuos pa yan kesa sa registration. Registration, meron tayong 200 na tao. Sa withdrawal, we're talking about 1,000. Para mabawi ang pirma, ayon sa COMELEC, kailangang makakuha ng affidavit of withdrawal of signature ng isang botante. Ayon pa sa komisyon, magiging pahirapan ang paghahanap sa bulto ng mga signature sheets. Naka-folder na per barangay in some, but others, mix. May nagbigay sa San Luis, halo-halo. Wala pa naman daw nagsusumite sa mga tanggapan ng COMELEC sa Batangas ng affidavit of withdrawal. Samantala, bago pa ang suspensyon ng pagsusumite ng signature sheets sa COMELEC, nakatanggap na ang komisyon ng pirmadong papel mula sa 1,072 na munisipalidad at lungsod sa bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaking motorista matapos sumalpok ang motorsiklong minamaneho nito sa isang nakaparadang truck sa Diversion Road, Barangay Itumang, Talisay, Camarines Norte. Agad na nirespondihan ng MDRMO ang biktimang hindi na pinangalanan na residente sa bayan ng Kapalonga. Pero idineklara itong dead on arrival sa pagamutan. Madilim umano sa nasabing lugar at madalas na may nakaparadang malalaking truck, bagay na ipinagbabawal. Nagpapatuloy pang investigasyon ng pulisya sa naturang pangyayari. Tinitingnan din kung may posibleng pananagutan ng may-ari ng truck na hindi dapat nakaparada sa gilid ng kalsada. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Abra de Ilog sa Occidental Mindoro kaninang 4:46 ng madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter nito 13 kilometers hilagang kanluran ng Abra de Ilog. Tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na 11 kilometers. Nakapagtala rin ng instrumental intensity sa ilan pang lugar, gaya ng Mamburao, Occidental Mindoro kung saan umabot sa intensity 4. Intensity 3 naman sa Calapan City, Oriental Mindoro. Intensity 2 sa Tagaytay City sa Cavite. Intensity 1 sa Batangas City, Cuenca, Mataas na Kahoy at San Luis, Batangas. Walang napaulat na nasaktan sa lindol. Ayon sa Occidental Mindoro PDRMO, walang napinsala sa lugar dulot ng lindol. Pinag-iingat naman ang publiko na maging alerto sa lahat ng oras. Iprinosisyon sa 5th National Congress of St. James the Greater Parishes and Devotees ang mahigit 60 karosa sa Ibaan, Batangas. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang simulang iprosesyon ang nasa 60 imahe ni Santiago Apostol sakay sa kani-kanilang karosa sa ilang pangunahing kalsada sa Ibaan, Batangas. Mula sa iba't ibang barangay sa bayan at mga parokya sa bansa ang mga imahen bilang bahagi ng pagsisimula ng 5th National Congress ng mga simbahan na ang patron ay si Santiago. Ang naturang pagtitipon pagsasama-sama ng nasa 20 parokya. Ito ay para mas lalo nilang makilala si Santiago Apostol at sa pagkakakilalang ito ay lalo nilang mamahalin si Santiago Apostol at dahil din sa pagmamahal na yon ay masundan nila si Santiago Apostol kasi alam naman natin if you want to be the kind of person we have to know him, we have to
live out according to the example. Ang debotong si Corazon na mula pa sa Pampanga pinilit sumama sa pagtitipon kahit daw may edad na upang makiisa sa aktibidad. Dito raw kasi nasusubok ang kanyang debosyon at pananalig sa kinikilalang patron. Marami akong nalaman ko tungkol kay St. James kasi konti lang yung alam ko. So, nag-jot down ako. Nakikita ko naman maganda yung outcomes. Kung kaya ng pisan kong maglakad ng gano'ng kahaba bukas, kaya ko rin yun kasi hindi naman ako asthmatic. It's more on dahil devotee ako talagang, meron akong faith sa sabi nila, pag namanata ka, everything. Bukod sa mga debotong mula sa ibang bahagi ng bansa gaya ng Pampanga, Cebu at Ilocos Norte, malaking bagay naman daw para sa deboto mula ibaan na si Gloria ang naturang pagtitipon. Napakahalaga kasi nagkakaroon kami ng pagkakataong maihibahagi kung ano meron kami at ganoon naman marinig namin kung ano ang mga experiences nila at saka mga milagro na ginagawa ng patron natin. Bukas ng alas 5 ng umaga magkakaroon naman ng tinatawag na Camino Walk o ang sama-samang paglalakad ng mga deboto mula sa Barangay San Agustin pabalik sa parokya ni Santiago sa Ibaan, Batangas. Umaasa ang parokya at ang mga deboto na matapos ang pagtitipon magkakaroon pa sila ng mas malalim na pangunawa at debosyon kay Santiago Apostol. Nakatakda namang magsagawa ng closing mass si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula bukas Biyernes bilang pagtatapos ng National Congress. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Excited na si Sanya Lopez sa mga bagong makakasama sa Pulang Araw. Samantala humanga si Isko Moreno kay Ruru Madrid sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ibinahagi ni Sanya Lopez kung gaano siya ka-excited para sa Pulang Araw dahil sa magandang storya at pagkakasulat nito. Hanga raw sila sa galing ng kanilang production team sa pagbabalik ng itsura ng kanilang location para magmukhang 1940s. Excited din daw sila sa bago nilang makakasamang aktor na dapat raw abangan. Isa si actor and host Yorme Isko Moreno sa mga bagong karakter na dapat abangan sa bagong yugto ng full action series sa Black Rider. Gaganap siya bilang si Tiagong Dulas. Nakasama na rin ni Isko ang bida sa serye na si Ruru at humanga raw siya sa ipinamalas na husay ng aktor. Dagdag pa niya malaki raw ang future ng aktor. Bukod kay Isko, kasama rin sa bagong yugto ng serye ang anak niyang si Joaquin Dumagoso. Samantala, kahit nailigtas ni Angela si Bernard, hindi pa rin matatapos ang kanyang problema. Ano pa kaya ang mga panibagong hamon na kanyang haharapin? Abangan yan sa Love Die Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mababa pa rin ang tsansang maging bagyo ng low pressure area sa labas ng bansa, pero posible ang pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Ang hanging amihan naman bahagyang humina at sa Luzon na lang nakaapekto ayon sa ahensya. Narito ang report. Nananatiling malapit sa bansa ang low pressure area na ilang araw nang minomonitor ng Pag-asa. Huling namataan ng LPA kaninang umaga sa layong 195 kilometers southwest ng General Santos City. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero may posibilidad ng pumasok sa PAR. Sakali mang matuloy yan, agad din naman itong lalabas ng PAR matapos ang ilang oras. Sa ngayon naman, patuloy na magpapaulan ng trough ng LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Kumpara noong mga nakalipas na araw, bahagya namang humina ang amihan at sa Luzon na lang nakakaapekto ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon gaya ng Quezon at Mindoro provinces. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa lalo na sa Mindanao. Samantala ngayong Pebrero, ayon sa Pag-asa, posibleng may isang bagyo na mabubuo o papasok sa PAR. Kapag ganitong buwan, karaniwang tinutumbok nito ang Visayas o Mindanao. Pero sakali mang hindi maglandfall, magre-recurve ito o lilihis papalayo sa bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Arestado sa magkahiwalay na drug buy-bust operation ng Laguna PNP ang dalawang itinuturing na street-level individual sa Alaminos, Laguna.
Unang naaresto si alias Jeric sa Barangay 1 sa nasabing bayan. Nakumpiska sa kanya ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa mahigit 25 gramo at nagkakahalaga ng humigit kumulang 172,000 pesos. Sunod na naaresto ang isang alias Elmer sa Barangay San Andres matapos umanong magbenta ng hinihinalang iligal na droga sa nagpanggap na police poster buyer kapalit ang marked money. Nakumpiska ng otoridad ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 5 gramo na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Na-recover din sa suspect ang ginamit na marked money. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Alaminos Municipal Police Station ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang isinumite sa Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya. Patuloy na maglalabas ang Bulkang Taal ng sulfur dioxide hanggat may steamy activity ayon sa PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Malinaw na nababanaag ang maladisyertong kulay ng Bulkang Taal sa malayuan. Nangyayari yan tuwing tatamaan ng sikat ng araw ang Bulkang Taal. Kanina, may mahihinang usok ang namataan na kumakawala sa himpapawid. Hindi pa rin nagbabago ang huling naitalang sulfur dioxide emission nito sa mahigit 12,600 na tonelada. Kung kailan hihinto ang pagbubuga ng usok ng Taal, wala raw katiyakan dyan. Sabi ng PHIVOLCS, hanggat may maiinit na materyales gaya ng bato at likido sa bunganga ng bulkan, magpapatuloy ang steaming activity ng Taal. Kasama na raw riyan ang sulfur dioxide. May pagkakataon nga lang daw na may hina ang pag-usok nito. Every time na may steaming activity, may kasamang sulfur dioxide din. So, depende sa prevailing wind directions, pwede magkaroon ng bag kung mabagal yung sangin natin. Sa 24 oras na monitoring ng ahensya, isang volcanic tremor lang ang naitala ni hindi raw yan naramdaman na tumagal lamang ng 8 minuto. Ang pag-iingat, hindi raw dapat isinasantabi. May banta pa rin daw ng panganib sa bulkan, kaya hindi maialis ang babala ng alert level 1 dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Matagumpay na na-rescue ng Coast Guard Substation Kahidjokan ang 2 mangingisda sa Barangay Cantagda, Kahidjokan, Romblon matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka. Ayon sa Coast Guard Kahidjokan, nalaman nila ang insidente matapos itong itawag ng asawa ng isa sa mga mangingisda. Kinilala ang mga individual na sina Edgardo at Harry Lozano, kapwa residente ng Barangay Maragondon sa kaparehong bayan. Sa investigasyon ng Coast Guard, binangga umano ng isang butanding ang kanilang bangka dahilan para tumaob. Agad silang nadala sa Pampang at kalaunay inihatid rin sa kanilang mga bahay. Wala namang tinamong sugat ang 2 mangingisda. Nararanasan ang masiglang bentahan ng gulay sa Batangas City New Market. Daing naman ng ilang tindera sa Batangas City Old Market ang matumal na bentahan ng isda. Narito ang report ni Denise Abante. Masigla ang bentahan ngayong araw ng palengke sa Batangas City New Market. Ang mamimiling si Remy tuwing Webes daw sadya ang pamamalengke dahil mas nakakabili raw siya ng mura kapag ganitong araw. Sama-sama na lahat yung produce dito. From plants to veggies and all, ito na karne, 'di ba? So, one stop. Kung may ibaba pa, syempre, bawas na rin sa budget namin, di ba? Ang ilang mga gulay at pampalasa sa pamilihan, walang paggalaw sa presyo kumpara noong nakaraang linggo. Nananatili sa 80 pesos kada kilo ang carrots, 100 piso kada kilo naman sa patatas, at 60 pesos sa kada kilo ng repolyo. Wala ring paggalaw sa kada kilo ng sibuyas na nasa 100 piso habang 130 to 140 pesos pa rin ang kada kilo ng bawang. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, sapat ang mga supply ng mga gulay kaya walang naitatalang paggalaw sa mga nabanggit. Bukod sa sapat ng supply, ang ating mga magtitinda ay pag nakabaraka o nakapabili ng paninda, hindi yun nauubos sa isang pagtitinda sa isang araw lang. Kaya hindi nagbabago ang presyo. Para sa ilang tindera gaya ni Aida, malaking tulong ang Webes na araw ng palengke dahil dito raw sila nakakabawi sa kita. Madami po. Mas madami pang tao para makabayad ng utang. Mas mababa pa po dapat para makasabay. Kasi pagkamahal, syempre, kukunti naman sahod ng iba. Ayaw ko na may magdala ko ng isda. Yung iba, yung sahod, yung mga katulad ng mga labor, konti lang kita, tapos sa mahal ng bilihin. Kaya kailangan po, mababa ang bilihin.
Samantala, daing naman ng ilang tindera sa Batangas City Old Market ang matumal na bentahan ng isda. Paiba-iba raw kasi ang presyo nito depende sa huli. May say mataas, may say mababa presyo. Kahapon ay mahal, ngayon ay mura. Kahapon ay 200, ngayon 160. Ang tama kahapon, 80, ngayon 50. Nawawala kasi ang similya. Pinalalaki pa. Ay malakas ang dagat. Ay mahina nga. Dahil mahal ang kuha. Dati ang per kilo lang bigay namin ay 240, 300. Ay namamahala ng mamimili. Ay nga lang ka meron. Ang mamimiling si Mirna, tilapia na lang daw muna ang piniling bilhing pangulam. Tilapia, medyo mura. Kumpara sa mga ibang klase ng isda tulad ng galunggong, bangus, tulingan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Naglakad ang isang mag-asawa mula Batangas hanggang Ilocos Norte ng 52 araw para maisulong ang maayos na pagsasama ng mag-asawa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ngiting tagumpay ang mag-asawang Mira at Jay Abrera nang makarating sa Ilocos Norte matapos ang 50 araw na paglalakad mula Batangas. December 6 nang simula nila ang paglalakad. May gusto raw kasi silang patunayan. Kami po ay naglakas ng loob na mag-asawa na maglakad kasi gusto po namin ipakita sa tao na ang hirap ay sa isip lang. Na kapag tayo mayroong goal, mayroon tayong gustong gawin, wag natin pagpaliban. Ang tulak nilang kariton ang nagsisilbi nilang go-kart. Laman ng mga damit, gamit, pera at pagkain. Minsan, nakikiligo at banyo raw sila sa mga gasolinahan. Pero malaking tulong ang mga taong kumukupkup sa kanila. Pero nakita namin along the way ng mga tao na sumusuporta sa amin. Sobrang masaya, hindi kami nakakaramdam ng hirap. Tapos, syempre sa gabi, nagpapahinga naman kami. And then, sa Sunday po kasi, maghapon, pahinga kami talaga. May mga rider at PNP rin na tumutulong sa mag-asawa upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa daan. Lahat po ng madadaanan po nila, meron pong mga riders po na mag-aabang po sa kanila hanggang Pagudpud po. Ganyan po mga taga Ilocos Norte po, ma'am. Matulungin po, yan po ang trademark natin dito. Sikat na rin ang mag-asawa sa social media kaya marami ang nagpapaselfie sa kanila. Matapos ang mahigit 470 kilometers walk mula Batangas, 5,000 kilometers daw ang target ng mag-asawa kaya tuloy ang kanilang Lakbay Pilipinas journey sa Cagayan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.